Kinumpirma ng PNP Maritime Group sa Senado na gawa sa China ang natagpo ang underwater drone sa Masbate nitong Disyembre. Yun na lang, mahirap daw matukoy sa ngayon kung saan ito galing dahil wala ring bansang umaako rito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Inakala ng mga mangingisdang ito na boya o bomba ang nakuha nila sa dagat ng San Pascual, Masbate noong December 30. Nadaanan po namin yung kala ko po ay ano lang, buya-buya lang. Nung nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Nasisi ako, sabi daw, bomba daw. Bomba na, pinasampa pa. Sabi ng kasama ko, wag ko hawakan yung kanya, antena, baka daw sumabog. Oo. Hindi ko rin hawakan. Nang i-turn over ito sa PNP at Philippine Navy, lumabas na submersible drone ito. It is a Chinese-made submersible drone. Sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade. Kahawig umano ito nang ikinumpara ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones sa isang Chinese Sea-Wing Hai glider. May marking na HY-119 ang drone na nakuha ng mga mangingisda sa Masbate. Binanggit ko na yung ibig sabihin ng H1, Haiyin, 119, or a Sea-Wing glider. Galing po sa Taijin, China. That's an option, that's for sure. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that came up by our Philippine Navy. Ito bang drone na ito is considered as a civilian vessel, autonomous vessel, o bahagi lang ng pagkasaliksik na nanggaling sa isang mothership? O ito bang drone na ito ay bahagi ng panghihimasok ng ibang bansa sa ating karagatan? Paniniktik, espionage. Based po sa open source, it's a data gathering equipment, and all information that this equipment can gather has commercial, scientific, and military use. Can conduct mapping of the subsurface. All of those are important for any countries that has subsurface capability, subsurface warfare capability. We are treating it as a national security matter. Pero wala pang makasuhan o maiprotesta ang gobyerno natin dahil walang bansang umaamin na kanila ang drone. We have not received any information, as expected, from any foreign state to claim ownership of the submersible. If China asks it, we're gonna protest instead. Kung inyo yung drone yan. Sabi ng DND, mahirap tukuyin kung saan galing ang drone dahil hindi alam kung kailan ito ni-release at sumusunod lang ito sa agos ng dagat. Bago nito, may 4 na kaparehong insidente na rin daw na namonitor ang gobyerno. Maaaring mas marami pa, pero limitado ang anti-submarine warfare capability ng Philippine Navy habang wala namang kapasidad dito ang Philippine Coast Guard. Ito bang ganito ay pwedeng manggaling sa monster ship? Yung monster ship na loitering ngayon doon sa Bao de Masinloc. All platforms, sir, tulad nga sabi niya, sir, it can be dropped from the air, it can be launched probably for another submarine or from a surface vessel. So everything, sir, is a possibility. Tuloy pa ang investigasyon ng Philippine Navy. Natatagalan ito dahil iniingatang huwag masira ang drone habang dinidestrongka ito. Kumbinsido ang Department of Foreign Affairs na hindi ito hihingi ng China. If they ask it back, may ibig sabihin yun. Baka may data na ipit sa loob. Baka there's something dangerous there. Kung mag-withdraw sila sa Scarborough Shoal, kung withdraw nila yung monster ship, i-withdraw nila yung mga ships na nag-aharas sa atin sa pag-supply sa Sierra Madre, we might consider it, but they're not going to ask it back, sir. Because it's admitting that they're violating our territorial sea. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras.